Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, medyo pangit mo ang boses ko ngayon kasi medyo sinaman po tayo ng lasa after po ng kasal. So eto, marami po tayong pangyayaring naganap ng mga nagdaang araw, kaya po tayo nawala sa ere ng pagbi-video sa ating YT. And eto po yung part na nagkakaroon ng mga tulungan para sa kasal kasi kinasal po ang aking kapatid. Ito po mga video na ito ay pahapyaw lang kasi sa isang araw ko po i-share sa inyo ang complete video. So yan po yung aking kapatid at tinan nyo naman, iyak na naman si nanay, iyak na naman si inay, at ito naman po ang aking kiddo, si Jiro, ang aking anak. So siya po ang coin bearer. So ayan, medyo nahihiya pa. At ito naman po susunod ang magiging dagdag na parte ng aming pamilya, si Sheila. Go! Okay, isang masigabang palakpakan. So wedding, we're having a wedding. Everybody is attending. It's a wedding, we're celebrating. Everybody is attending. It's a wedding, we're having a wedding. Everybody is attending. Last one, sama. Okay, and ready. And one. Go kids, go. Okay, nice one. Ayan, tapos na po tayo magpakabisi sa kasalan. So, napadalaw po ako sa garden at nagulat ako na laki na ng patolang iniwan ko, maliliit. So, nakita ko na rin po yung mga kalamyas ay ready for harvest na po, kaya kinuha ko na rin. So, uunahin ko muna po ito and then yung babalikan ko yung patola to harvest kasi ito po ay kailangan po na ihabol sa sikat ng araw para matuyo ng ayos kasi morning pa. So, unahin ko muna to, gagayatin sa 4 para po siya ay mas mabilis na matuyo. Yung iba pang ginagawa, diretso na isang buo, hindi na ginagayat-gayat para daw po mas maasim. Kaso ang problema po, pag ganitong tag-ulan, kailangan tayong humabol sa sikat ng araw. So, kailangan hatiin siya sa 4 para mas mabilis pong matuyo compare dun sa buo na ipapatuyo nyo. Mas less yung asim niya, pero ang mahalaga ay napatayo po natin ng ayos compare dun sa mga buo na baka masira lang at tamagin dahil nang hindi po kakayanin na masikatan ng maraming araw kasi nga tag-ulan na. So, may nakita po akong overripe na nakalamyas. Kaya ang gagawin na lang po natin ay kukuhanin natin ang seed para po itanim at na magkaroon po ng mga bagong seedlings ng kalamyas na pwede nating ibenta kapag medyo malaki-laki na, katulad ng ginawa po natin noon sa trade fair kasi mabenta po siya sa trade fair, lalo na hindi po alam ng iba kung paano po ipunla ang kalamyas kasi ang alam ng iba ay basta nalaan po siya natubo, pero ang katotohanan po ay mahirap po patubuin. Kailangan po talaga nakuhanin yung pinakabuto niya sa mismo fruit at hugasang maigi at ibabad bago natin ipunla. So, ayan po yung seed ng kalamyas at kailangan ang gagamitin ay overripe na kalamyas at tanggalin yung mga molds niya sa paligid para mag-sprout siya. Okay, ito na po siya guys at ibababad na po natin sa tubig. So, papunta na po tayo sa garden guys at kukuhanin na po natin ang patola. I-harvest na po natin yung dalawa at ititira na po natin yung isa para gawing binhi.
Ayan, nakakuha na po tayo ng malalaking patola at ito pong isang ito ang ititira natin. Ayan, so para makapag-ipon po tayo ng susunod na buto para sa sunod na planting. Siyempre, kumuha na rin tayo ng malunggay para po sa panlahok po para dito para gawing soup. Kasi medyo sawa na tayo sa karne galing sa handaan sa kasalan. So, gulay-gulay naman tayo. Higop-higop ng mainit na sabaw ng gulay. Ayan. So, pick lang tayo sa garden. So, eto na po yung ating kalamyas na pinapatuyo. Ayan. So, sa isang araw, madadagdagan po ulit yan kasi meron pong iha-harvest pa na nandoon sa may puno. So, konti lang muna para sigurado natin na matuyo ng ayos. And ito na po yung ginagawa natin soup, ang patola soup. Makapag-higop-higop ng gulay para po ma-recover natin ang ating sakit na lalaugan. So, kailangan po tayo ay healthy. So, back to normal po. Gulay muna tayo kasi medyo nanghihina na pag walang gulay. Ayan, at ang sunod ko naman dinalaw ay ang mga mani. So, yan, napakalalago na. And, na-check ko siya ay may mga nagkakaroon na ng kaunting laman. Tsaka, ang dami na po niyang ped. So, yung ugat na nilalagyan ng natutubuan ng laman. So, ayan ang dami-dami na ng ped. So, ang gagawin ko dyan ay tatabunan ko po ulit ng lupa later on para po sila ay dire-diretso na maglaman. So, hanap po tayo ng sample ng peg na medyo naglalaman na po. Ayan. So, buno tayo ng isa. Ayun. So, diba, medyo visible na yung niya, yung beans. So, tatakuban po natin yan ng napakaraming lupa ulit. So, yun ay lalaman na. Katulad po nung dati, tinakuban ko na po siya. Ngayon po, pataas ng pataas siya. So, tatakuban po ulit natin. Para doon sa farm na hindi na po nagtatakob, yun po ay dahil kinasanayan na nila kasi malawak naman po yung area nila pag ganitong backyard gardening, alagang-alaga nyo naman, kayang-kaya nyong paramihin ang harvest, so dagdag lang ng dagdag ng lupa. Okay guys, silipin naman natin itong ating papaya, and may nakita po akong pahinog na, ayan So, mas maganda ay sungkitin na po natin agad yun. Ayan marami po tayong pahinugin at panggulay. Pero yun po ay susungkitin na po natin dahil pag nalaglag ay buo pa. Pag medyo sobrang hinog na, pag nalaglag ay basag na. So, sungkitin na natin para siguradong buo at pahihinugin na lang natin sa kitchen. Durog. Oo, durog. Dali dun. Meron may? Lagi dun, dali dun. Yan po, so dito na natin siya pahihinugin sa kitchen. At yan po, medyo madilaw-dilaw na, halatang siya ay matured na. So, malapit na talaga siyang mahinog. Ayan, sinilip ko na rin po yung mga puno ng saging at marami pong puso. So, kukuha na rin ako ng isang puso para meron pang gulay bukas. So, ayan, marami po tayong saging diyan. So,
May puso pa po sa bandaron, so pang sa isang araw naman. At ito muna ang uunahin natin, yung unang nakita natin. Aray. Dalhin mo ba ito, tay? Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button